Good morning. Tolentino. Tol, kumusta? Senator Tolentino. Ako lang may magtatanong sa inyo. Kasi ako'y nag-isip-isip sa naririnig ko doon sa sumbatan ng Ukraine at ng Amerika. Yan. Presidente ng Ukraine, presidente ng Amerika. Naalala kita, Tol. Naalala kita, Tol. Kasi nung gusto mong susugurin ng China, sinabi mo na ipaglaban natin ng soberanya ng Pilipinas. Tandang-tanda ko talaga yon, Tol. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Tol, Tolentino, Senator Tolentino, at yung iba pa na nagplano din, lalo na kay PBBM, nagplano din, no? Ang tanong ko sa inyo, tama bang desisyon ninyo na labanan ng China? Huwag niyo sabihin, mali ako. Ako, tatanong lang ako sa inyo. Kasi, senador kayo, tapos, presidente ka, si PBBM, presidente. Ikaw, senador. Ang iba, congressman. Diba, ang tatalino ninyo, nandiyan nga kayo tatalino ninyo Pero, ang tanong ko, tama ba ang desisyon ninyo na labanan natin ng China? Sige nga. Kasi, kung labanan natin ng China, gamuta lang tayo. Tol, tandaan mo, Tol, muta lang tayo ng China. Wala tayong panghimpapawid na mga panghimpapawid na panggera na matitindi. Malalakas. Wala rin tayong mga malalakas na bomba panlaban sa China, Russia. Biro mo dalawang malalaking higanting mga higanting bansa kalabanin ng Pilipinas. Para saan? Gusto mo lang kasi madurog ang Pilipinas. Tol? Gusto mong mamamatay yung mga pulis at yung mga sundalo ng Pilipinas. Ipapain nyo. Tapos kayo saan? Lilipad kayo sa ibang bansa kung bombahin na ang Pilipinas. Ngayon, pag nabomba na ang Pilipinas, saka kayo babalik. Tama ba ako? Baka mali ako. Kung mali ako, di mali ako. Pero kung tama ako, tama ako. Di ba, Tol? Di ba, Mr. President? Kasi ako nagtatanong lang sa inyo. Ako na may maliliit lang akong tao. Isa lang akong pangkaraniwang tao. Pero pinaglilay-lilayan ko yung mga desisyon ninyo. Maling-mali Tingnan mo si Trump. Pinagalitan ni Trump ang presidente ng Ukraine. Ayaw na ni Trump magbigay ng panggerang mga unit. Di ba? Ayaw niya magsuporta sa Ukraine kasi ayaw ni Trump ng gulo. Ayaw talaga ni Trump ng gulo. Sinabihan pa nga ni Trump ang Ukraine na mayabang ka.
mayabang ka, ang liit ng country mo, wala kang ipagyabang na ipaglaban doon sa panglaban doon sa Russia. Tapos, ang tapang-tapang mo, makipaglaban sa Russia. Tapos hihingi ka sa akin ng tulong, ng suporta, ng pangdigma. Ako na may sabi, nahihinto nyo na yan kasi wala talaga kayong panglaban. At ayaw ko ng gulo. Ikaw yung nagpapagulo sa ating bansa, na ang mga bansa nahihirapan dahil sa inyong ginagawang gulo. Tama ba si President Trump o hindi? Ako kasi, hindi naman ako matalino, pero sasabihin ko sa inyo, tama yung sinasabi ni President Trump. I believe him. I believe President Trump. Dahil andoon nakita ko kay President Trump yung pagmamahal niya sa tao. Pagmamahal niya sa buong bansa. Na ayaw niyang magkagulo at magkahirap-hirap. Ang kahirapan natin ng crisis na ngayon sa buong mundo dahil sa Ukraine at Russia, sa gera nila. Kaya ito tayo, naapektuhan tayo sa crisis na ito. Tama ako hindi? Tol, huwag mo naman huwag ka namang magalit sa akin, tol, pero sabihin ko sa iyo, tol, maling-mali ka, tol. Naging decision mo. Ninyo. Maling-mali ka. Para ngayong ikaw, pag kinagat kang langgam, napiktuhan ka ba? Siyempre, pag tiniris mo yung langgam na kumagat sa iyo, isang tiris lang. Tama ba, tol? Tama ba, Mr. President? Kaya dapat, mag-isip-isip kayo. Pag-isipan ninyo, hindi kayabangan lang yun eh. Huwag tayo magyabang. Wala naman tayo ipaglaban. Ipanglaban sa kanila eh. Bakit? Meron ba tayong ipanglaban sa kanila? O humingi lang kayo ng suporta sa Amerika? Tingnan mo, ito si President Trump. Ayaw nga ng gulo eh. O ngayon, asan kayo ngayon? Bigla kayong nanahimik sa China. Gigirain, galit kayo sa China. Girahin nyo, kayong manguna. Si President, si PBM, ikaw, mga senador, mga congressman, kayo muna doon. Susunod na sa likod lang sa inyo, yung sundalo at pulis. Ganon yan. Kasi kayo yung matatapang eh. Di ba? Ganon yun. Kaya kita mo believe ako. I believe Trump. I believe. Grabe. Tama yung desisyon niya. Patahimikin ang Ukraine. Huwag nang lumaban sa Russia. Kasi wala naman silang panglaban talaga eh. At naghihirap ang buong bansa dahil sa kanila eh. Tama ba si Trump? Hindi. Yan ang tunay na presidenteng may pagmamahal sa buong bansa. Sa buong buhay ng tao. Yan ang presidente na may pagmamahal. Alam ko naman na mabait din. Mabait din ang presidente ng Russia. Nakikita ko naman magaling siyang magdumala sa kanilang country. Pumupunta pa nga sa may mga sakit na mga bata sa ospital.
kinukumusta pa niya, sinasaluduhan pa siya ng mga bata. Ibig sabihin, kilala siya ng mga bata na mabait na presidente sa kanilang lugar. Nakikita ko, mabait ang presidente ng Russia. Mabait din ang presidente ng China. Hindi tulad ninyo. Iwan. Kayo lang bukod tangi. Kaya andito ako, nagsalita ako para mag-advise lang bilang maliliit o gabuhok lang na kapwa-tao ninyo Pilipino. Sino naman ako? Diba? Wala naman ako ipagmamalaki. Kundi ang sinasabi ko lang yung ang pagpairali natin yung pagmamahal natin sa kapwa. Pairali natin yung takot natin sa Diyos. Pairali natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Asa na ba yung pananampalataya ninyo sa Panginoon? Ang pananampalataya ninyo ay ang pera. Ano na bang nangyari sa inyo? Wala na kayong takot sa Panginoon. Binibigyan na nga kayo, nandyan na nga kayo, nakapwesto dyan. Binigyan na kayo ng pagkakataon ng Panginoon upang makapaglingkod at makatulong sa kapwa ninyo, makapagserbisyo sa kapwa Pilipino. Hindi kayo, di ba? Pero ang ginagawa ninyo, mayroon pang pastor. Mayroong mga pastor dyan, senador, congressman. Malapit daw sa Panginoon, malapit at nagsiserve sa Panginoon. Pero, asan ka? Ang tanong ko sa inyo, yung ginagawa niyo ba, tama ba? Sinusunod niyo ang kautusan ng 10 utos ng Diyos? Wala kayo doon sa 10 utos ng Diyos. Dapat matakot kayo sa Panginoon sa darating na paghukom at pagbabalik ng Panginoon upang paghahukman na tayo. Hindi kayo natatakot na may impyerno. Ang init ng apoy sa impyerno. Yan ba gusto ninyo? Lalangoy kayo sa apoy? Sisigaw-sigaw kayo doon sa sakit, sa sobrang sakit, sa sobrang hapdi. Ano dapat ninyong gawin upang ang mga tao, ang milyon-milyong tao magmamahal balik sa inyo at magtitiwala balik sa inyo? Dapat matakot kayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon nagbibigay sa inyo ng buhay. Pinahiram lang sa atin ang buhay na ito. Pero inabuso ninyo. May mga bisyo kayo na labag sa Diyos. Ngayon, itinuturo pa ninyo sa mga tao. Ito pa, tanong ko, tama ba itong sinasabi, Mr. President, na turuan yung 4-year-old ng mga bata na napanood ko lang sa YouTube? Tama ba yun? Sinasabi mo na 4-year-old tuturuan na magsexual, magmasturbate? Anong klaseng salita yun? Anong klaseng education yun? Anong klaseng pag-i-educate mo sa mga bata na ganun? 4-year-old,
Tuturuan na ng mag-masturbate? Anong klaseng tao na nagturo na ganyan? Diyos ko po, hindi ka tinatayuan ng iyong balahibo. Na balang araw bigla ka na lang tirisin ng Panginoon. Bawiin ng Panginoon ang buhay mo agad-agad. Hindi ka natatakot. Kaya mga kapatid, matakot tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, yan ang nagpapahiram sa atin ng buhay. Kaya mga kapatid, mag-serve tayo sa Panginoon. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Mr. President, pakiusap po, Mr. President PBBM, magbalik loob po tayo sa Panginoon at matakot tayo sa Panginoon. Magbalik loob po tayo sa Panginoon, Mr. President. Mga senator, mga congressman, mga gobernador, mga mayor, matakot naman kayo sa Panginoon. Binigyan na kayo ng pagkakataon na makaupo dyan upang gamitin yan sa tamang proseso, sa tamang daan. Hindi kay gagamitin ninyo sa maling daan. Yun lang po. Sana mapakinggan yung pakiusap ko po sa inyo. Maraming salamat po.